Ayon sa Biblia, ang mga mananampalataya ay hindi makakapasok ng direkta sa kaharian ng langit kapag nagbalik ang Panginoon. 90% ng mga tao ay walang kamalayan dito sa mga digmaan, salot at lindol at mga pambihirang tanda sa araw, buwan at mga bituin. Ang mga palatandaan ng mga huling araw na ipinropesya ng Panginoon ay nakikita na natin. Marami ang umaasa na dadalihin sila sa langit sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit naisip mo na ba kung ang mga taong tulad natin na madalas magkasala ay tunay na makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi ng Diyos, tayo ngay magpakabanal sapagkat ako'y banal. Sinasabi rin ng pahayag at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ang Diyos ay banal at ang mga hindi nalinis ay hindi makakapasok sa kanyang kaharian. Sa kasalukuyan, madalas nating minamahal ang mundo kaysa sa pagmamahal natin sa Panginoon. Patuloy tayong nananahan sa mga kasalanan tulad ng panlilinlang, kasakiman, inggit at galit ng hindi naghahanap ng pagdadalisay. Kapag dumaranas tayo ng mga kalabidad at pagsubok, nakikita pa rin natin ang ating sarili na nagrereklamo laban sa Panginoon. Paano tayo maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos sa ilalim ng mga sitwasyong ito? Kaya't sinabi ng Panginoon, meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sinasabi nito sa atin na ang simpleng pagpapabinyag o pagdarasal sa pangalan ng Panginoon ay hindi ginagarantiyahan ang pagpasok sa langit. Dapat din nating tanggapin ang lahat ng katotohanang ipinahayag ng Panginoon sa mga huling araw at malinis mula sa ating mga kasalanan. Saka lamang nating tunay na matatanggap ang pagpapala ng pagpasok sa kaharian. Kung maniniwala lamang tayo sa pangalan ng Panginoon, ngunit hindi natin sasalubogin ang kanyang pagbabalik, mahaharap tayo sa pagkawasak tulad ng ibang bahagi ng mundo at mapupunta sa impyerno. Gaya ng sabi ng Diyos, ang isang makasalanang tulad mo nakatutubos pa lang at hindi pa nabago o nagawang perpekto ng Diyos. Makakaayon ka ba sa layunin ng Diyos? Nalaktawan mo ang isang hakbang sa iyong pananalig sa Diyos. Natubos ka pa lang, ngunit hindi pa nabago. Para makaayon ka sa mga layunin ng Diyos, kailangan ang Diyos mismo ang gumawa ng gawain ng pagbabago at paglilinis sa iyo. Kung ikaw ay tinubos lamang, wala kang kakayahang magtamo ng kabanalan. Dahil dito, hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa magagandang biyaya ng Diyos dahil nalaktawan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw na isang makasalanang katutubos pa lang ay walang kakayahang direktang manahin ang pamana ng Diyos. Ngayon ay nagbalik ang Panginoon at ipinapahayag ang katotohanan upang linisin ang mga tao mula sa kasalanan at takayin sila sa kanyang kaharian. Nais mo bang salubugin ang pagbabalik ng Panginoon? Nais mo bang maging malinis at makapasok sa kaharian ng Diyos? Huwag magatubiling mag-iwan ng mensahe para makipag-ugnayan sa akin.